Manila, binigyan siya ng mga lokal na pusa ng pangalang Mr. Wing. Isang araw, dalawang mag-asawang pusa ang bumisita sa kuweba ni Mr. Wing, nagpaplanong manganak sa ilalim ng kanyang proteksyon. Ngunit, isa sa mga babaeng pusa ay may sugat sa binti. Ipinaliwanag niya na sinaktan siya ng ilang mga taong mangangaso, kaya nagalit si Mr. Wing, iniisip na yam-abang na naman ang mga tao. Lumipad siya, handang pagpirapirasuhin ang mga mangangaso. Gayunpaman, nang siya ay dumating, nakita niya na sinus index ng iba pang mga pusa ang mga mangangaso. Nang makita ito ng dragon, maging siya ay nakalimutan ng kanyang galit dahil sa pagkalito. Pagkatapos ay nagsimula siyang sumigaw sa mga pusa dahil sa pagpaparusa sa mga mangangaso sa halip na asikasuhin ang buntis na pusa. Napatras ang mga pusa sa kanyang babala, sinusubukan pa rin kumbinsihin siya na deserve ng mga mangangaso ang kanilang parusa. Sumang-ayon si Mr. Wing. Ngunit matapos niyang malaman na ang mga taong ito ay hindi nagmula sa kalapit na kaharian, naunawaan niya kung bakit walang takot nilang inatake ang mga pusa. Ipinunto niya na kung pinatay ng mga pusa ang mga mangangasong ito sa gubat, maaaring makipagdigma ang kanilang sariling bayan laban sa kalapit na kaharian. Upang maiwasang mapahamak ang kanyang mga kaibigan, sinabihan ni Mr. Wing ang mga pusa na dalhin ang mga mangangaso sa isang kalapit na nayon para sa legal na parusa. Tinanggap ng mga pusa ang kanyang desisyon at umalis. Kaya bumalik din si Mr. Wing sa kuweba para tulungan ang mga buntis na pusa. Pagbalik niya, parehong natataranta ang mga lalaking pusa para sa kanilang mga asawa. Sa kabutihang palad, ipinanganak ang mga sanggol nang walang naging problema. Matapos lumabas ang mga sanggol, pinanood silang maglaro ng ilang kabataang pusa. Kayat na kayat ang mga pusa sa kanila, ngunit binalaan sila ni Mr. Wing na baka malampasan sila ng mga sanggol paglaki kapag nagpabeya sila sa kanilang pagsasanay. Sa kanyang babala, sumang-ayon ang mga pusa na magsanay ng mabuti at umalis sila ng kuweba para mangaso. Samantala, isa sa mga kuting ang nagkainteres sa kuko ni Mr. Wing. Inatake niya ang kuko ng buong lakas, sinusubukang baliin ito. Habang pinapanood ang kanyang masiglang anak, inisip ng tatay na pusa na magiging isang mahusay na mangangaso ito sa hinaharap. Makalipas ang 2 buwan, malapit nang maawat sa pagdidi ang mga kuting. Ngayon, nakaramdam na ng pahinga ang mga inang pusa at handa na silang mangaso habang binabantayan ni Mr. Wing ang kanilang mga kuting. Ang maliit na clawcat ay nakatuon pa rin sa kuko ni Mr. Wing. Patuloy niyang sinusubukang nakawin ito, nakabitin dito na parang tao. Habang pinapanood siyang nakatayo sa kanyang 2 paa, nagtaka ang mga magulang ng pusa kung titira ba siya kasama ng isang tao sa kaharian. Inisip ito ni Mr. Wing, inaalala na lahat ng mga pusa ang pumunta sa kaharian ay pumili ng isang taong kapartner na may mabuting puso. Gayunpaman, iniisip pa rin niya na napakadelikadong magtiwala sa isang tao, gaano man sila magmukhang mapagkakatiwalaan. Dahil dito, binalaan niya ang pusa na huwag kailanman titira kasama ng mga tao habang patuloy na kinakagat ng pusa ang kanyang kuko nang walang anumang pag-aalinlangan. Napagtanto niya na hindi pinapakinggan ang kanyang mga sinasabi. Makalipas ang ilang buwan, tuluyan nang lumaki ang mga kuting. Inilabas sila ni Mr. Wing sa kuweba para turuan sila ng ilang mahika. Una, ipinakita niya ang kanyang mahikang nagpapalit anyo at ginawa ang kanyang sarili sa kanyang anyong pusa. Habang nakatitig ang mga pusa sa pagkamangha, ipinaliwanag ni Mr. Wing na ang pagpapalit anyo ay maaaring gamitin para mag-transform sa kahit ano, kahit pa mas malaki ito kaysa sa kanilang sariling katawan. Pagkatapos, sinubukan niyang turuan silang mangaso. Tila mas interesado ang mga pusa sa kanyang bagong anyong pusa. Kaya pinaalalahanan sila ng dragon na bumaba at umayos. Ipinaliwanag niya na para mangaso, kailangan mahanap ng mga pusa ang biktima na gusto nilang kainin. Pagkatapos, dapat nila itong pabagsakin at patayin bago kainin. Pinaalalahanan din niya sila na ang mga bibiktimahing hayop ay hindi nakukuha ng basta-basta. Dahil bawat hayop ay gustong mabuhay, manlalaban ang biktima para protektahan ang sarili nito. Kaya kailangang matutong lumaban ng mga pusa. Matapos ang paliwanag na ito, biglang nag-transform si Mr. Wing bilang isang nakamamatay na oso. Sa isang iglap, sumigaw ang lahat ng mga pusa at nagtago sa mga palumpong sa likuran nila. Sinangayunan ni Mr. Wing ang kanilang mga ginawa at ipinunto na ang mga bibiktimahing hayop ay tumatakas din mula sa kanilang mga maninila sa ganoong paraan. Napansin din niya ang isa sa mga pusa na hindi umatras, handang lumaban para sa buhay nito. Pagkatapos ay bumalik siya sa kanyang anyong pusa, naghahandang turuan ang mga pusa kung paano gumamit ng mahika. Nang mapansin ng clawcat na nakatayo sa likuran niya, tinanong ni Mr. Wing kung nasaktan ba ito sa kanyang pagbabagong anyo bilang oso. Tiniyak ng pusa sa kanya na ayos lang siya habang nakatingin sa kanyang mga mata ng may matinding pokus. Kinalaunan, binisita ng prinsipe ng kaharian ng mga tao si Mr. Wing sa unang pagkakataon.
Matapos ang napakaraming taon, lumaki ang batang prinsipe at naging isang magilas na ginoo. Habang pinapanood itong nakatayo roon, napansin ni Mr. Wing na siya ang unang tao na bumisita sa kailaliman ng gubat sa loob ng maraming taon. Tumawa ng mahina ang prinsipe at sinabing matagal na niyang gustong bisitahin ang kanyang tahanan. Sa di kalayuan, naging mausisa ang mga batang pusa sa prinsipe. Ipinaliwanag ng mga magulang ng mga pusa na ang taong ito ay isang tao na isa rin sa mga kaibigan ni Mr. Wing. Nang marinig ang palitang tao, nagtaka ang mga batang pusa kung bakit hindi sila natatakot sa prinsipe gayong palagi nilang naririnig na ang mga tao ay maaaring maging napakadelikado. Ipinaliwanag ng mga magulang na bawat tao ay may iba't ibang personalidad, kaya ang ilan sa kanila ay maaaring maging totoong mabait. Gayunpaman, dahil may posibilidad na maging sobrang sama ng isang tao, palaging tinuturuan ang mga pusa na iwasan sila. Lumapit ang prinsipe sa mga pusa, masayang tumanggap ng mainit na pagtanggap mula sa pamilya ng dragon. Bilib na bilib ang isa sa mga batang pusa sa kanya at nagdesisyon itong bisitahin ng mga tao kapag lumaki na siya. Nang marinig ito, nakaramdam ng pagkadismaya si Mr. Wing dahil gusto niyang lumayo ang mga bata sa mga tao. Pagkatapos, tinuruan niya ang lahat ng mga pusa kung paano maglakbay sa teritoryo ng gubat. Matapos maglakad ng sandali, may napansin siyang kakaiba at sinabihan ng lahat na magtago. Nang makapagtago na ang mga pusa sa isang palumpong, itinuro ni Mr. Wing sa kanila ang isang grupo ng mga taong adventurer na napapalibutan ng isang kawan ng mga lobo. Bagaman nakita na ng mga batang pusa ang prinsipe, hindi nila kinilala ang mga adventurer na ito bilang mga tao. Inisip nila na ang mga adventurer ay mukhang mas malalaki ang katawan at kakaiba. Ipinaliwanag ni Mr. Wing na ang prinsipe ay halos walang dalang armas dahil hindi naman ito bumisita sa gubat para makipag-away. Gayunpaman, kung gusto ng isang tao na kalabanin ang malalakas na halimaw, kailangan nilang gumamit ng panlabas na kagamitan dahil hindi sapat ang lakas ng kanilang sariling katawan. Ipinaliwanag din ni Mr. Wing na ang ilang tao ay kayang gumamit ng mahika, kaya nagulat ang mga pusa. Buong buhay nila, nagsanay na sa mahika ang lahat ng pusa, kaya hindi nila kailanman inisip na may ilang miyembro ng isang species na hindi ito kayang gamitin kahit kailan. Ipinaliwanag ni Mr. Wing na ang mga tao ay maaaring maging sobrang magkakaiba sa isa't isa, kaya bawat tao ay maaaring magkaroon ng magkakaibang talento. Habang ipinapaliwanag niya ito, sinubukan ng mga lobo na atakehin ang mga adventurer na gumagamit naman ng kanilang malalakas na armas at pamamaraan ng pakikipaglaban. Madaling pinagpira-piraso ng mga adventurer ang mga lobo. Ginamit ng isa sa kanila ang isang lightning bolt spell para patayin ang dalawang lobo sa iisang atake. Habang pinapanood silang lumaban, kumislap ang mga mata ng batang Clocat sa paghanga. Pagkatapos, umalis na ang mga tao sa lugar Tangay ang kanilang mga nakuhang gamit. Habang nananabik ang mga pusa mula sa laban, nagtaka si Mr. Wing kung bakit pumunta rito ang mga taong iyon. Kadalasan, hindi bumibisita ang mga tao sa kailaliman ng gubat kaya napakaswerte ng mga pusa na mapanood silang lumaban. Sa mga batang pusa, tila ang gray na pusa ang pinaka-interesado sa pamamaraan ng pakikipaglaban ng mga tao. Kahit noong gabi na, patuloy pa rin siyang nagdadaldal tungkol sa mga tao at hindi niya mapigil ang isipin sila. Kinaumagahan, ginising ng nanay ng gray na pusa ang anak upang magpaalam sa kanyang mga nakatatandang kapatid. Nang lumabas siya, nakita niya ang kanyang mga nakatatandang kapatid na nakapila sa harap ni Mr. Wing. Dahil lumaki na ang mga nakatatandang pusa, tinanong niya sila kung ano ang mga plano nilang gawin sa hinaharap. Gusto ng dalawa sa mga pusa na tumira sa isang bayan ng mga tao, habang ang isa naman ay gustong magtayo ng kanyang bahay malapit sa isang lawa. Binati sila ni Mr. Wing ng good luck at sinabing palagi silang imbitadong bumisita sa kanyang kuweba kung sakaling malagay sila sa panganib. Nagpaalam din ng mga kuting, at pagkatapos nila, umalis ang mga nakatatandang pusa para simulan ang kanilang mga paglalakbay. Nang makaalis sila, pinaalalahanan ni Mr. Wing ang mga kuting na kailangan din nilang umalis kapag lumaki na sila. Upang maghanda para sa araw na iyon, pinaalalahanan niya silang ipagpatuloy ang kanilang pagsasanay. Paglipas ng ilang panahon, nabiyayaan ang mga kuting ng isa pang grupo ng mga kapatid. Ngayong lumaki na silang lahat, gumugugol sila ng oras sa paglalaro kasama ang kanilang mga kapatid. Habang pinapanood ang maliliit na pusa, ngumiti ang kanilang mga magulang, inaalala kung paanong ang kanilang mga nakatatandang anak ay kasing laki lang din nila isang taon na ang nakalipas. Tumango rin si Mr. Wing, masayang inaalala ang nakalipas na taon. Bagaman ang buong taon ay puno ng gulo, nakaramdam siya ng ginhawa na aking ligtas ang mga pusa. Umupo siya para magpahinga, at sinabihan ng mga nakatatandang pusa na magpakabait at maging magandang ehemplo para sa mga nakababata sa kanila.
Binalaan din ni Mr. Wing ang mga nakatatandang pusa na mabilis ding lalaki ang kanilang mga nakababatang kapatid. Tumango ang mga pusa, iniisip na natural lang sa kanila ang mabilis na paglaki. Gayunpaman, kalaunan ay napagtanto nila na lubos nilang minaliit ang bilis ng paglaki ng isang pusa. Sa loob lamang ng ilang linggo, ang mga kuting na walang kakayahang gumulong-gulong lamang noon ay nakakalakad na ng mag-isa at nakakapangaso pa ng sarili nilang biktima. Paglipas ng ilang panahon, nagsimula na ring matuto ng mahika ang mga kuting. Kaya nag-alala ang kanilang mga nakatatandang kapatid na baka malampasan sila. Makalipas ang ilang araw, nagdesisyon ang mga nakatatandang pusa na kailangan nilang igiit ang kanilang dominasyon sa mga nakababata. Para magawa ito, iminungkahi ng isa sa kanila na mangaso ng isang malakas na nilalang sa gubat. Kahit na kinakabahan ng ibang mga pusa, sumang-ayon pa rin silang gawin ito. Habang humihilik sa pagtulog ang mga kuting, gumawa ng buong plano ang mga nakatatandang pusa para pabagsakin ang malakas na banta na ito. Matapos tapusin ang kanilang pagpaplano, lumabas na silang lahat. Kinalaunan, umuwi sila na pawis at kinakabahan ng higit pa sa dati. May kuryosidad silang tinignan ni Mr. Wing at nakita niyang hila-hila nila ang isang dambuhalang patay na oso gamit ang kanilang mahika. Kahit na puro pasa at bogbog ang mga nakatatandang pusa, nakaramdam silang lahat ng matinding pagmamalaki na ipagmayabang ang kanilang nahuli sa kanilang mga kapatid. Habang humahanga ang mga kuting sa kanilang mga kapatid, ipinaliwanag ng mga nakatatandang pusa na ibinigay nila ang lahat ng kanilang makakaya para hulihin ang oso. Ibinunyag din nila na si Kyotama, ang pusa na palaging gustong-gusto ang kuko ni Mr. Wing, ang nakaisip ng kanilang estratehiya. Sa kasamaang palad, tila hindi bumilib si Mr. Wing mismo sa kanilang ginawa. Mahigpit niyang pinaalalahanan ng mga pusa na dapat nilang iwasan ang mga tao at mga oso sa abot ng kanilang makakaya na lubusang sumira sa kanilang masayang mood. Sa pagharap sa kanyang galit, tumakbo ang mga pusa sa kanilang mga nanay na pinagalitan din sila dahil sa kanilang mapanganib na ginawa. Di nagtagal, kumalat ang balita tungkol sa kamanghamanghang nagawang ito sa buong gubat. Nalaman ng maraming iba pang pusa na mag-isang nangaso ng oso ang grupo ni Mr. Wing. Dahil sa kanilang mga kamanghamanghang kakayahan, naisip nila na ang grupong ito ng mga pusa ay may potensyal na sumali sa mga taong adventurer. Makalipas ang ilang buwan, tuluyan na ring lumaki ang mga nakatatandang kapatid. Nang dumating na ang oras ng pagpapalem, tinanong sila ni Mr. Wing tungkol sa kanilang mga plano sa hinaharap. Gusto ng ilan sa mga pusa na magsimula ng sarili nilang pamilya, habang ang iba naman ay gustong umangkin ng teritoryo na malayo sa kanilang tahanan. Gusto rin ng ilan sa kanila na sumali sa kaharian ng mga tao. Nang marinig ito, tumango si Mr. Wing at tinanong niya si Kyotama tungkol sa mga plano nito. Nasa sabik na sinabi sa kanya ni Kyotama na gusto nitong maging isang taong adventurer. Nang marinig ito, kahit si Mr. Wing ay hindi nakapagsalita. Nagtaka siya kung ano ang ibig sabihin ni Kyotama dahil hindi naman siya pwedeng maging tao bilang isang pusa. Gayunpaman, pinaalalahanan siya ni Kyotama na marunong itong gumamit ng shape-shifting magic dahil ang mahika ay pwedeng gamitin para maging isang mas malaking nilalang. Natutunan niyang mag-transform bilang isang tao. Pagkatapos, ipinakita niya ang pagbabagong anyong ito kay Mr. Wing at nag-anyo bilang isang batang lalaki. Nagulat ang kawawang dragon na pagtantong itinuro niya sa pasang ito kung paano maging mismong nilalang na sinabi niyang iwasan ito. Nang mapansin ng mga pusa ang reaksyon ni Mr. Wing, naghanda silang umalis bago pa siya magalit ng sobra. Sumakay kay Kyotama ang mga pasang gustong bumisita sa mga tao habang nagpapalam naman ang kanilang mga nakababatang kapatid. Habang umaalis ang mga nakatatandang pusa, tumawa ang kanilang mga magulang sa nakakatawang pag-alis ng kanilang anak. Napabuntong hininga rin si Mr. Wing, alam niyang hindi niya makokontrol kung ano ang gusto ng mga pusa. Sa huli, nagdasal siya na mamuhay ng masaya ang mga pusa kahit saan man sila magpunta. Isang araw, naglakad-lakad sa kaharian ng mga tao ang isang itim na pusa mula sa gubat na nagngangalang Kirabane. Dahil ginabi siya sa pagdating sa syudad, gabi na, kaya tulog na ang lahat. Ito pala ang unang pagkakataon ng itim na pasang ito na bumisita sa mga tao. Ilang araw na ang nakalipas, hiniling sa kanya ni Mr. Wing na bisitahin ng mga tao. Kamakailan lang, isang bagong sanggol na prinsipe ang ipinanganak, kaya gusto ng hari ang isang matalinong pusa mula sa gubat para suriin at gabayan ang kanyang anak. Dahil malapit sa hari ang isa sa mga kaibigan ni Kirabane, hiniling ni Mr. Wing na siya na ang bumisita sa kaharian ng mga tao bilang kapalit niya. Habang naglalakad si Kirabane sa mga kalye, napagtanto niya na palaging sinusubukan ni Mr. Wing na iwasan ng mga tao, ngunit sa tuwing humihiling sila sa kanya, hindi siya kailanman humihindi. Sa kasamaang palad, dahil gabi na sa mga oras na iyon, tulog ang lahat ng mga pasang naninirahan kasama ng mga tao. Nagdesisyon si Kirabane na hanapin ang palasyo ng hari ng mag-isa.
Sa di kalayuan, napansin niya ang isang higanteng gusali na inisip niyang ang kastilyo.